Sunday, traffic na, oh. Ang lupit talaga dito sa Pilipinas. Wala na talaga. Wala na. Ano na tayo? Nabaon Pilipinas na tayo talaga. Wala na. Kung kayo mga OFW, nako, si Kuya, dire-diretso. Kayo, kung OFW kayo, huwag muna kayo uuwi ngayon hanggang nakaupo si Marcos pa. Mas masarap pa dyan sa lugar ninyo. Sigurado ako. Siguro dito kung uuwi kayo, doon lang kayo sa probinsya, masaya. So eto na nga, at ngayong araw na to may ite-testing tayong camera. Eto pong bagong Insta360 X4. How good it is pagdating sa motovlogging. Kasi ito ang kamerang 8K na siya. So ibig sabihin maganda na daw ito. Ano na naman to? Naku po, may disgrasya. Ano nangyari? Naku po, may issues. Naku, meron nung nabangga motor, oh. Ingat mga mga banateros. Ingat mga banateros, oh. Ingat din tayo. Grabe, ang daming ngayon, dahil sobrang init, daming kamote ngayon, dahil nagmamadali lahat, Iba heat index ngayon mataas. Pati yung mga high blood, mataas ang heat index nila. Kailangan makaalis na kaagad tayo sa city. Mababaliw tayo sa trapiko. So eto na nga, pag-usapan lang po natin itong bago ho ng Insta360 X4. Mabilis ang vlog lang po ito. Ito po ay yung bagong labas na 360 camera, ang Insta360. Puro 360, no? Etong Insta kasi hindi na lang gumamit ng Sony, kaya Canon, o parang ganun. Ito Insta360, kahaba-haba. Tapos meron silang camera Insta360 Ace Pro naman. Ito ho, itong ginagamit ko ngayon. Ito po yung Insta360 Ace Pro, itong nakakabit sa helmet ko. Ikumpara natin sa Insta360 X4, yung pinakabago ng Insta360. Ayan po. This is not a sponsored video. Hindi po binigay ito ng Insta360. Wala akong nagbigay nito. Sariling gastos natin to. Ang baba, oh. Galing, oh. Ganda, oh. Hirap siguro nito. Anyway, ito ang quality niya. Aside from 8 megapixels, may AI na rin tong camera na to. Bali ginaya nyo yung itong sa Ace Pro na may AI. According to reviews, mas maganda daw ito ang kanyang dynamic range kesa sa X3. Ibig sabihin ng dynamic range, yung pag-balance ng mga madidilim na part at maliliwanag. At ang kinagandahan nga nito ay may HDR daw ito. Just yung X3 rin naman may HDR, pero dahil nga parang may AI chips, mas iba daw. Subukan natin ngayon yung HDR niya. Hindi ko na pala ginamit yung HDR kasi po hindi naka 8K yung HDR niya. Yun ang isa sa mga disadvantage. Naka 5.7K lang. 70 same lang ng X3 yung HDR niya. But they say dahil nga sa AI chips kaya mas maganda. Ang dami na nila ngayon, no? Dati ilan lang yung dyan, nagpabantay dyan, isa lang. Siguro dahil sa may mga lumulusot na kamote riders. Kasi nakailang balita na may mga lumulusot na kamote riders dito sa Skyway.
Ano sa tingin nyo mas maganda ang quality? Etong Insta360H X4 o itong Ace Pro? Actually, ako nagandahan na ako sa Ace Pro. Kaya lang, may lumabas na bago itong X4. Kaya tinry natin. So, quick ride lang tayo, magkakape lang tayo somewhere out there. Tapos titestingin natin yung kanyang quality, kung gaano ba kaganda ang quality. Ang medyo nakita ko lang din disadvantage, nung kinabit ko yung DJI Mic 2 dito sa X4, hindi mo mapindot yung record button, nire-reject niya. Pag pindot mo, matatanggal uli. Kasi yung DJI Mic 2 dapat may internal recording yun eh. Hindi ko alam bakit ayaw niya. Sa X3 at saka sa Ace Pro pwede naman, kasi yung DJI Mic 2 na Bluetooth pwede mo ikabit sa X3, sa Ace Pro, at habang kinabit mo, kasi hindi naman ganun kaganda yung quality, pwede mo pa siyang i-record internally. Dito sa X4 ayaw niya mag-record internally. Wala talaga signal ang mga tao. Oh, sige, kaliwa ka ng kaliwa. Signal din pag may time. Di porket naka-land cruiser ka, bawal na mag-signal ha. May mga tao talaga gano'n, no? Hindi ko alam kung paano nakakuha ng lisensya. Hindi nagsisignal ang animal. May tanong lang ako sa inyo mga kababayan. Pakisagot ako, mas magastos ba ang gasolina pag nag-signal light ka? Mas magastos ba sa gasolina ang pag hindi sumisignal? O kaya mas magastos ba sa baterya? Ngayon na yung Sunset Express. Itong mga to, daming kamote. Ang alam kong kamote, tinatanim at kinakain, hindi sinasabuhay. Ang kinagandahan pa nitong Insta360 na X4 ay meron na siyang detanggalable. Tanggalable is the term. Removable. Iniikot lang siya na lens guard. May kasama siya na lens guard. Dalawang klase ng lens guard, yung standard at saka yung premium lens guard. Yung standard, syempre, tulad ngayon, di ba? May drop ko lang dito, nagagasgas na. Although, at least, yun ang nagasgas, hindi yung premium lens, hindi yung mismong lens. Yung premium lens guard, mas hindi daw magagasgas, pero ang problema kasi doon, siya, takaw sa flare. Mas malaki ang flare, mas madami yung flare pagka sa premium lens guard. So I think mas maganda yung lens guard na standard lang, kasi less yung flare niya. Pangit na pag may flare, yung parang mailaw, yung nagre-reflect yung ilaw, lalo na pag nakatapat sa sun. And a little bit more expensive ang X4. I think $100 ang difference ng X4 kesa sa X3. Marami na nagbebenta ng X3 ngayon. Ako, bebenta ko yung X3 ko. May kasama pang baterya, may kasama pang battery dock, yung pinaka-charger niya. Kumusta naman ang tunog dito sa malakas na hangin? Tingnan ninyo, i-compare ninyo kung ano magandang tunog ang direct ang nakakabit yung mic sa Ace Pro at sa naka-DJI mic to naman yung Insta360 X4. Dito lang tayo ngayon, magkakape. Ang kinagandahan dito, meron siyang tinatawag na deep track. Iba yung deep na alam nyo deep track ko. Sabihin susundan niya. Para dito mo lang, highlight mo lang, tapos susundan na niya habang nag-i-edit ka. So anong kinagandahan yan, di ba po? So yan, lakad tayo, susunod lang siya. May edit yan sa software at saka sa app niya.
Ano po ba difference ng itong single lens camera kaysa sa Insta360 X4? Ang difference po nun kuha mo lahat kaya nga pabilog yun, kuha mo lahat. So dun sa editing, dun ka na magfe-framing, dun mo natitingnan kung anong gusto mong ipakita. Dito kasi kung saan nakatapat yung camera, yun lang ang may papakita mo. Ang kinaganda nito, pag record mo, edit mo na kaagad. Ibig sabihin, okay na siya, hindi na siya itatransfer mo na, hindi mo na kailangan i-framing. Sa Insta360 X4 sorry, ay kailangan mo pang i-framing, diba? Kaya medyo mas matagal ang post-editing. Ito ngayon muna ang ating gagawin. Inom tayo ng double shot. Shot. Ano shot? Shut up. Shot. Sarap talaga ng double shot na. Yan naman tea. Padilimin lang na natin ng konti para ipakita ko naman sa inyo yung night shot ng X4 compare dito. Okay? Eto na. Kumusta naman ang low light niya? How was it? Woo! Freedom! Ngayon ang pakiramdam pag nagpo-motor ka Freedom! Ayos siya, naka-shorts. Expressway. Poging-pogi ka niyan. Ito, tinetesting na natin ang low light. Pero medyo maliwanag pa dito Doon pag sa medyo madilim, kamusta na kaya? Nasa S-Lex tayo. So what do you think? Naku po, ang traffic. Naku, ayan na. Sinabi ko na matatraffic tayong pabalik Grabe bumper to bumper ang S-Lex. Yun ang kinasarap ng motor pag dito ka sa S-Lex kahit bumper to bumper okay lang dito okay lang sa S-Lex magsisingit ng ganito kasi walang sumusulpot na mga motor so alam mong makakasingit ka pagka sa EDSA na kasi ang daming sumisingit ng motor kaya dapat doon dahan-dahan lang ang singitan. Dito pagka kita mo nang nagbigay yung sasakyan, pwede ka nang sumaksak. Yun lang ang disadvantage talaga ng X4 yung hindi mo ma-record yung DJI mic. Bakit kaya? Tinitigan ko, nilapitan ko, nothing. Ang isa pa palang maganda dito, yung gesture niya. Pwede kang mag-take ng photo by gesture at pwede ka rin mag-take ng video. May nagsabi kasi pag naka-gloves daw hindi lalo na yung gloves mo pure black lang. Alanganin to, alanganin ka Brad, alanganin ka, nandito ka na dilipat ka pa. New Balance 435. So sad. Babaero daw ako. Ay totoo. Di naman totoo.
naman totoo. Babaero, babaero, babaero daw ako. Di naman totoo, di naman totoo. Babaero.